Hello mga ka-Rodi Recap, sa pagkakataong ito ay itatalakay natin ang movie tungkol sa alien at kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang bida. At kung mahilig ka sa ganitong uri ng content ay i-like muna ang video na to at don't forget to subscribe. So without further ado, let's get started. Noong 1979 sa Alaska, tumawag ang isang piloto sa kanyang base upang ipaalam sa kanila ang nakita niyang kakaibang bagay sa langit at napansin ng technician na nagma-malfunction ang kanyang mga sensor. Samantala sa kagubatan, tapos na ang dalawang magtutroso sa kanilang trabaho at handang umuwi. Habang papaalis sila, biglang umangat ang isang truck ng ilang segundo bago bumagsak sa lupa at nagdulot ng aksidente. Sinubukan ng isa pang magtutroso na tingnan ang kanyang kaibigan, ngunit biglang namangha nang makita niya ang isang spaceship ng alien na lumitaw sa kanyang itaas. Agad siyang tumakbo papunta sa kagubatan upang makatakas, ngunit hindi nagtagal ay nahabol siya ng mga alien at kinidnap sa pamamagitan ng pagbim sa kanya. Sa kasalukuyang araw sa California, dumating ang computer engineer na si Isaac sa opisina ng NASA, na kung saan siya nagtatrabaho. Ipinaalam sa kanya ng kanyang katrabaho na si Beck na nakakakuha sila ng signal mula sa Canada, nakakaiba dahil walang grounded satellite sa lugar na iyon. Nang maglaon habang nasa computer si Isaac, nakatanggap siya ng signal mula sa hindi kilalang lokasyon at iniisip kung ito ay isang glitch. Kinabukasan, pumunta si Isaac sa kanyang appointment sa kanyang psychotherapist, na humihiling sa kanya na magsimulang mag-record ng mga video diary upang tumulong sa proseso ng pagpapagaling sa sarili. Medyo awkward ang pakiramdam ni Isaac sa camera ngunit ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang i-record ang anumang naiisip. Isang hapon sa California, nagulat ang lahat sa isang umaapoy na bulalakaw ang pumasok sa atmosphere ng Earth. Si Isaac ay nagha-hike sa bundok dala ang kanyang camera nang mangyari ito. Mabilis naman siyang nagtago para maiwasan ang paparating na awtoridad at natagpuan ang perpektong lugar para mag-record. Sa pagkabigla, natuklasan niya na ang bulalakaw pala ay isang alien spaceship na sumadsad sa bundok. Biglang nawala ang ship sa paningin at may biglang lumitaw na isang alien sa likuran ni Isaac. Nagulat siya sa kanyang nakita pero patuloy pa rin siya sa pag-record. Naglakad papalayo ang alien at sinubukan itong sundan ni Isaac, ngunit pagkaraan ng ilang hakbang ay nawalan siya ng malay. Sa lalong madaling panahon, ang bawat media outlet ay tinatalakay ang bulalakaw at random na mga teorya tungkol dito. Ang mga katrabaho ni Isaac ay dapat na mangolekta ng mga samples, ngunit hindi siya nagpakita sa trabaho. Maya-maya, nagising si Isaac sa isang bangin, nalilito sa nangyari. Tiningnan niya ang kanyang camera at nakita niya ang recording ng alien, kaya napagtanto niya na maaaring dinukot siya. Medyo masakit din yung braso niya pero wala namang bakas ng pagkasugat. Si Isaac ay bumalik sa kanyang apartment, ngunit ang mga bagay ay patuloy na nagiging mas komplikado, kagaya ng biglang nawawala ang isang bagay kapag tinitigan niya ng matagal at bigla itong bumabalik sa loob ng ilang segundo. Sa una ay iniisip niya na baka ito ay kanyang imahinasyon, ngunit patuloy itong nangyayari, kapag naman sinusubukan niyang hawakan ang isang area kung nasan ang isang bagay ay nakakaramdam siya ng isang nakakatuwang sensation sa kanyang kamay. Sa pag-aakalang may sakit siya, pumunta si Isaac sa ospital, ngunit sinabi lang ng doktor na siya ay dehydrated at kailangan niya lang ng pahinga. Gayunpaman, ang doktor ay nalito sa x-ray ng braso ni Isaac dahil may manipis na bali na perpektong tuwid na hindi dapat maging posible ng walang kagamitan, ngunit wala namang peklat sa balat ang braso ni Isaac. Pagkatapos, pumasok si Isaac sa trabaho at tinawag siya ni Beck dahil bigla ang pagkawala niya ng walang anumang paalam, kung saan napagtanto ni Beck na nawawala si Isaac sa loob ng 3 araw. Sa halip na ipaliwanag kung anong nangyari, napagpasyahan ni Isaac na ipakita ito, kaya't kumuha siya ng baso at nag-concentrate upang mawala ito. Sa kasamaang palad, hindi na-impress si Beck at agad niyang kinuha ang baso dahil nakikita niya pa rin ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Isaac kay Beck ang recording ng alien, ngunit hindi sigurado si Beck kung dapat niyang paniwalaan ito. Pumasok ang isa pang kasamahan at dala ang mga sample mula sa lupa kung saan nangyari ang insidente, ngunit walang anumang ebidensya ng bulalakaw. Sa huli, nagpasya si Isaac na i-post ang video online at ipadala ito sa ilang scientific magazines. Agad itong kumalat at kinabukasan, nagising si Isaac sa libo-libong komento at tawag mula sa mga taong gustong siyang interviewin, kasama na ang isang kilalang talk show. Nang suriin niya ang mga komento sa video, nakita niya na maraming tao ang naniniwala dito ngunit ang karamihan ay nag-aakala na peke ito at sumulat ng masasamang bagay. Maya-maya, lumitaw si Isaac sa telebisyon at ibinahagi ang kanyang kwento. Sa simula, humihingi ang host ng mga detalye,
ngunit hindi nagtagal ay ipinakita niya ang tunay na intensyon niya at nagsimulang questionin ang kredibilidad ni Isaac, ginagawa siyang katawa-tawa sa harap ng kamera. Kumalat din ang interview at inakusahan si Isaac na isang attention seeker, mayroon pang ang troll na nagsasabing tumulong sa kanya sa pagpeke ng video. Lubos siyang nadismaya sa reaksyon ng publiko, ngunit hindi sumuko si Isaac at nagsimulang maghanap sa internet ng mga taong may parehong karanasan sa kanya. Isang araw, pumayag ang isang taong dinukot din na magkita sila sa isang restaurant at habang naghihintay si Isaac, nagsimulang makakita siya ng mga bagay sa paligid na lumulutang sa hangin. Ang kakaibang karanasan ni Isaac ay biglang na-interrupt ni Sarah, ang taong nakilala niya online. Ipinakita ni Isaac sa kanya ang footage at naglabas ng mga dokumento na pinapakita kung paano madalas nakikita ang mga alien sa buong kasaysayan kabilang na ang mga kilalang scientist. Bilang kapalit, ibinahagi rin ni Sarah ang tungkol sa pangyayaring alien abduction noong 1979 sa Alaska. Ang biktima ay isang lalaking nagngangalang Carl, na nawala pagkatapos ibahagi ang kanyang kwento. Samantala, sa isang lihim na cabin sa gubat, na-e-excite si Carl nang makita niya na nakapick up ng kakaibang signal ang kanyang kagamitan. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Isaac sa TV ang isang lalaking patuloy na kinekriticize ang kanyang video, sinabing peke ito. Ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang magsimulang gumawa ng mga kopya ng kanyang footage upang ipadala sa maraming media outlets. Nang handa na ang mga envelopes, sinubukan niyang ilagay ang mga ito sa mailbox at nahirapan sa dami. Isang lalaki ang lumapit at nag-alok ng tulong at di nagtagal ay nakilala niya ang mukha ni Isaac, kaya nagpakilala ito bilang isang writer at ibinigay ang kanyang card, sinabing tawagan niya lang siya kung gusto niyang ma-publish ang isang interview. Agad namang lumitaw sa TV ang iba pang mga scientist na nagsasabing peke ang footage, kaya agad namang kinontak ni Isaac ang writer at nagkaroon ng appointment sa kanyang opisina. Upang madagdagan ang legitimacy ng kwento, hiningi ng writer kay Isaac na sumailalim sa lie detector test, kung saan maraming mga tanong ang itatanong tungkol kay Isaac at sa mga nangyari. Lahat ng mga sagot ni Isaac ay walang dungis, kaya't hiniling ng writer sa kanya na maghintay ng ilang sandali at agad namang umalis. Ilang segundo ang nakalipas, lumitaw ang dalawang misteryosong agent at sinubukang dukutin siya. Lumaban si Isaac sa kanila at nakatakbo, ngunit biglang binaril siya ng isang tranquilizer at nakidnap pa rin. Nang magising si Isaac, natagpuan niyang nasa isang misteryosong facility siya at daladala ng mga android. Napansin naman ni Isaac na nakidnap rin pala si Sarah at kinausap niya ito, ngunit dinala sila sa magkaibang kwarto, tinali ng mga android si Isaac sa upuan at sa likod ng salamin. Lumitaw si Agent Graves, na nagsasabing mayroong mahalagang impormasyon si Isaac na maaaring makatulong sa sangkatauhan. Pagkatapos ay nagpatakbo ng ilang mga test sa pamamagitan ng pagpapatingin ng matagal kay Isaac sa iba't ibang mga bagay, ngunit kahit anong bagay ang pinili nila, walang nangyayari. Tinanong din ni Graves si Isaac tungkol kay Carl, na di umano'y nagtatago sa British Columbia. Wala namang alam si Isaac tungkol sa taong iyon, na nagdulot ng pagkadismaya kay Graves. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawa ni Isaac na makawala sa pagkagapos ng kanyang kamay. Pagkatapos ay sinira niya ang kagamitan at ginamit ito upang sirain ang mga android, na agad namang lumuwan ng kakaibang kumikinang na likido. Tumakbo si Isaac ng mabilis upang hanapin si Sarah sa ibang silid. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang pinto at kaagad na pinalaya ito upang sila ay makatakas, dumaan sa mga random na hallway habang sinusubukan nilang lampasan ang pursuers. Kinuha ni Isaac ang mga baril mula sa mga android na napabagsak niya at binaril ang mga ito habang tumatakbo papalayo. Pagkatapos ng ilang pagliko, ginamit ni Isaac ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang isa pang pinto at i-lock ito sa likod nila, na nagpapahintulot sa dalawa na makalabas ng ligtas. Sa sandaling iyon ay may nakita silang isang taong may dalang cart na dumaan at napagtanto nilang wala sila sa USA. Sa loob ng facility, inutusan ni Graves ang mga android na hanapin at kunin ang dalawa. Sa teoryang pupunta sila sa British Columbia para hanapin si Carl. Matapos tumakbo ng ilang sandali, naabot ni na Isaac at Sarah ang isang bayan at natuklasang nasa Costa Rica sila. Sumang-ayon sila na dapat nilang hanapin si Carl ngunit wala silang paraan upang makontak siya, kaya humingi sila ng tulong para maka-access ng internet connection. Isang babae sa bar ang nagbigay sa kanila ng direksyon upang mahanap si Zed, ang local hacker. Habang ang dalawa ay humihingi ng tulong sa kanya, ang mga tauhan ni Graves ay nagtatanong sa paligid tungkol sa dalawa. Hindi nagtagal ay papalapit na ang mga android, ngunit sa kabutihang palad ay nakita ng grupo ang mga ito na paparating at tumakbo palayo sa tamang oras.
Dinala sila ni Zed sa kanyang treehouse sa gubat, kung saan sinabi niya ang ilang mahalagang impormasyon. Ang mga agent na sumusunod sa kanila ay mula sa ISRP o International Space Research Program, na pinamamahalaan ng United Nations Agency. Sumang-ayon si Zed na tulungang hanapin si Carl, na sinasabing mayroong untraceable connection sa kanyang lugar. Habang nagtatrabaho si Zed sa pag-track kay Carl, sinabi ni Sarah kay Isaac ang tungkol sa kanyang karanasan sa alien abduction. Nakarinig siya ng ingay sa labas at akala niya ay eroplano, ngunit isang spaceship pala at kinidnap ito. 2 araw na nawala si Sarah at wala ring naniwala sa kanya nang sabihin niya sa iba. Kaya't ang dalawa ay naging komportable sa isa't isa at pinag-usapan ang kanilang mga trauma at kung gaano sila kalungkot sa mundong kinukutya lang sila. Makalipas ang ilang sandali, ibinalita ni Zed ang kanyang pagkabigong e-track si Carl. Binanggit ni Isaac ang British Columbia at biglang naalala ang Canadian signal na kinuha niya sa trabaho, at agad namang binigay ang mga detalye para mahak ang computer ni Isaac sa trabaho. Sa wakas ay nakita nila ang lokasyon ni Carl, na nasa Canada nga. Sinubukan ng grupo na tawagan ang lalaki, ngunit ibinaba ni Carl ang tawag nang marinig niya ang kanilang mga boses. Gayunpaman, hindi sila sumuko at sumubok muli, at sa pagkakataong ito ay nakuha nila ang atensyon ni Carl sa pamamagitan ng pagbanggit sa kwento ng pagdukot kay Isaac at sa mga agent. Ipinaliwanag ni Isaac na nakatanggap siya ng senyales mula sa hindi kilalang pinanggalingan at ipinadala ito kay Carl, na agad namang sinolve ang code at nalamang ang mga alien ay darating sa kanyang lugar sa loob ng 5 araw. Pagkatapos ng ilang talakayan tungkol sa mga potensyal na panganib, sumang-ayon ang grupo na puntahan si Carl. Medyo mahaba ang biyahe, kaya marami silang sasakyan na iba't ibang uri ng transpo para makarating doon. Habang naglalakbay sila, patuloy silang hinahabol ng mga agent dahil tinurukan pala sila ng isang tracker habang wala silang malay. Nung nasa tren na sila, ang mga android ay sumusunod gamit ang kanilang mga motorbike at sa lalong madaling panahon ay nakapasok din sa tren. Nakikita sila ni Zed sa kanyang computer, kaya naglagay ang team ng mga walkie-mast para linlangin ang kanilang mga sensor. Sa kasamaang palad ay hindi gumana ang trick at inatake ang mga ito, kaya ang tatlo ay nagsimulang tumakbo palayo habang umiiwas sila sa mga putok mula sa mga baril ng android. Umakyat sina Isaac at Sarah sa bubong ng tren at nang malaman ng mga android ang kanilang lokasyon, ay sinubukan nilang sundan ang mga ito. Hinihintay ni Zed ang mga android at tinadyakan sila pababa ng tren. Sa wakas ay nakarating na sila sa cabin, kung saan sinalubong sila ni Carl habang nakatutok ang baril. Pagkatapos suriin ang kanilang mga pagkakakilanlan, gumamit si Carl ng isang maliit na device upang i-deactivate ang mga tracker sa mga braso nina Isaac at Sarah. Kaagad namang napansin ni Graves na nawala na sila ng track sa dalawa, ngunit ang kanyang mga tauhan ay sinusubukan trace ang kotseng sinakyan ng tatlo. Nang okay na ang lahat, kinumpirma ni Carl na siya ang lumberjack na dinukot sa Alaska. Simula noon ay nagde-decrypt na siya ng mga kakaibang audio signal na madidetect niya, na isinasalin ang mga ito sa English para subukang makipag-usap sa mga alien. Ang signal na natuklasan ni Isaac ay ang pinakadetalyadong nahanap niya sa ngayon. Lubos na humanga si Zed dahil nakaimbento si Carl ng maraming machine para makasabay sa proyektong ito sa paglipas ng mga taon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sarah dahil sa takot, kaya inaliw siya ni Isaac at sinabing natutuwa siyang nakilala siya. Pagkalipas ng 2 araw, nakaupo ang grupo sa cabin na naghihintay ng senyales ng pagdating ng mga alien. Bigla silang nakaramdam ng pagyanig sa lugar, kaya pumunta si Isaac sa kagubatan upang hanapin ang spaceship at nakita ang 2 alien. Nakipagtulungan ang nilalang at sumama sa kanya sa cabin, kung saan tinatranslate ng device ni Carl para sa magkabilang panig para makapag-usap sila. Ipinaliwanag ng mga alien na nasakop na ng kanilang lahi ang bawat aspeto ng pisikal na mundo, mula sa medisina hanggang sa teknolohiya, kaya ngayon ay naghahanap sila ng isang bagay na higit pa sa kanilang pangunawa tulad ng kung ano ang pinagmulan ng universe. Pinag-aaralan din nila ang mga tao dahil mayroon silang espesyal na aura sa kanila, at sa pamamagitan ng paghawak kay Isaac, ipinakita nila sa kanya ang vision ni Jesus. Tila naniniwala sila na si Jesus ang pinagmulan ng lahat dahil ang mga taong may pinakamalakas na aura ay ang kanyang mga tagasunod. Sinamantala ni Sarah ang pagkakataong magtanong kung bakit palaging sumasakit ang kanyang braso mula noong dinukot siya, na naging dahilan upang ilabas ng alien ang isang bracelet device at inilagay ito sa kanyang braso. Biglang nahati ang kanyang braso sa dalawa at lumitaw ang isang tracker na inilagay doon ng mga alien, at ngayon ay binabawi na nila ito bago ginawang normal muli ang kanyang braso.
Pagkatapos ay sinimulan naman nilang ayusin ang braso ni Isaac, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Graves at ang kanyang mga agent, at hinaranggan naman ng sasakyan ang kalsada. Hiniling ni Graves na lumabas si Carl habang humihingi siya ng paliwanag tungkol sa nangyari sa kanyang ama, na siyang lumberjack na namatay sa nawasak na truck at ang bangkay ay nawala. Nang nagbanta na magpapaputok si Graves, ay lumabas si Carl at ipinaliwanag na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa katawan ng kanyang co-worker na sinabi na niya noon pa. Hindi pa rin naniniwala si Graves sa kanya at sinabihan ng mga tauhan na barilin sila. Agad na tumakbo palabas si Sarah para tingnan si Carl, sa kasamaang palad ay nabaril din siya. Sa cabin, ang mga alien ay natapos na sa braso ni Isaac at binigyan siya ng ilang huling payo, sinasabi na dapat niyang gamitin ang kanyang mga senses at focus. Habang nawawala ang mga alien, nag-concentrate si Isaac at sa wakas ay nakontrol na niya ang kanyang kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanya na maging invisible at kunin si Sarah habang pinagbabaril ng mga agent ang cabin. Agad namang pinagaling ng mga alien sina Sarah at Carl, habang si Graves naman ay pumasok sa cabin at nakita itong walang laman. Habang ang lahat ng mga agent ay nalilito, ang grupo ay sumunod sa mga alien sa kalsada, naglalakad sa gitna ng mga lalaki nang hindi napapansin. Sa lalong madaling panahon ang spaceship ay nakita na umalis sa planeta. Makalipas ang 6 na buwan, mag-asawa na sila Sarah at Isaac at namumuhay ng tahimik sa Costa Rica. May kapangyarihan pa rin si Isaac at kung minsan ay ginagamit niya ito sa kanyang trabaho upang gawin ang mga bagay ng mas mabilis. Sina Zed at Carl naman ay nagtutulungan para sa kanilang project na The Zuma, isang bagong underground tech intelligence agency, at si Graves naman ay tinanggal sa kanyang trabaho dahil sa pagkuha ng mga bagay na masyadong malayo. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notification bell para makapanood ka ng mga ganitong video. Salamat sa panunood.